Una sa ating mga balita ngayong tanghali, hindi dumalo sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang dating RCBC Jupiter Branch Manager na si Maya De Quito kaugnay ng 81 million US dollars money laundering scheme. Mula sa Pasay City, may report si Rosalie Cos, live. Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Nagpaalam sa Senate Blue Ribbon Committee ang pangunahing isinasangkot sa pinaniniwala ang pinakamalaking money laundering activity sa bansa na si Maya De Quito. Ayon sa isa sa mga abogado nito na si Rene Sagisag, humihiling ito wag munang makadalo sa pagdinig at investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa kanyang kalusugan at stress. Piniyaga naman ito ng komite. Ngayong araw naman, presente ang sinasabing dating Assistant Branch Manager o Customs Relation Officer ng Jupiter Branch na si Angela Torres. Si Torres ang umanay isa sa mga kasama ni De Quito sa Jupiter Branch nang pinoproseso ang deposits at withdrawal ng 81 million US dollars laundered money. Samantalang inaasahang magsasalita ngayong araw ng kanyang nalalaman ang junket operator na itinuro ni Maya De Quito na nag-refer umano sa kanya ng 5 bank account holders sa RCBC Jupiter kung saan inilipat ang umanay hackers ang 81 million US dollars mula sa Bangladesh Central Bank account sa US Federal Reserve Bank. Si Cam Sin Wong ang may-ari ng Eastern Hawaii Leisure Company sa Santa Ana, Cagayan, kung saan umano inilipat ang 21 million US dollars na bahagi ng 81 million US dollars na laundered money. Hindi nakadalo sa unang dalawang Senate Blue Ribbon Committee hearing si Kim Wong dahil sa umanay pagpapagamot nito sa Singapore simula March 4. Samantala, bukod kay Cam Sin Wong, inaasahan din ang pagharap ng ibang junket players na umanay tumanggap ng pondo galing sa ninakaw na salapi ng Bangladesh bank account. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang hearing at iniimbestigahan ng isa sa mga senador ang dating ang on-leave na CEO ng RCBC na si Lorenzo Tan. Rosalie Cos, nagulat mula sa Pasay City. Mismong sa main line na ng MRT, isinasagawa ang test run ng mga bagong tren na naglalayong makumpleto na mga kailangang requirement at makapagserbisyo na rin sa mga pasahero sa lalong madaling panahon. Mula sa Quezon City, may report si Mon Hocson, live. Yes, Mon. Floor, hanggang sa ngayon ay kinukumpleto pa rin ng bagong tren ang 5,000 km test run sa mainline ng MRT upang magamit na ito ng mga commuter. Sa mga naunang pahayag ng DOTC, kinumpirma ni Sec. Jun Abayan na bago matapos ang Marso, magagamit na ang bagong tren. Nasa 3,009 km pa lamang ang test run ng bagong tren. Ang test run ay requirement rin bago magkaroon ng final acceptance ng DOTC sa mga orderin pa ng mga tren mula sa Dalian, China. Ibig sabihin, sunod-sunod na magdadatingan ang mga in-order na bagon upang makumpleto ang 16 na bagong tren ng MRT. Isang 3-coach train ang ilalabas ng MRT dahil hindi pa kaya sa ngayon na gawin itong 4 dahil sa kakulangan ng kailangan na boltahe. Ang test run ay ginagawa tuwing gabi pagkatapos ng operasyon ng MRT. Papalitan rin ng MRT management ang ilang bahagi ng mga relays upang maging maganda ang kondisyon nito bago isagawa ang test run. 65 km per hour patatakbuhin ng mga tren gaya ng nakasaad sa requirement sa test run. Katulong ngayon ng MRT ang Busan Corporation bilang maintenance provider ng mga lumang bagon habang ang mga Chinese naman ang maintenance provider ng mga bagong tren sa loob ng 2 taon. Floor? Mon Hocson, nagulat mula sa Quezon City. Sa mahigit 2 buwan na pagpapatupad ng COMELEC gun ban, umakyat na sa mahigit 2,600 na nahuling lumabag na kinabibilangan ng 21 pulis at 14 na sundalo. Mula sa Camp Crame, may report sila Ilagan, live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa floor. Habang papalapit nga ang halalan, patuloy na nadadagdagan ang lumalabag sa COMELEC gun ban simula noong January 10 sa pagsisimula ng election period. Base sa data ng PNP, nasa 2,654 na ang naaresto kung saan pinakamarami pa rin ang sibilyan na nasa 2,550. 21 ang pulis, 14 ang sundalo, isa ang BFP personnel, 19 na elected at government officials. 33 security guards, 3 CAFGU, 6 mula sa ibang miyembro ng law enforcement agency, 2 threat group at 5 PAG. Pinakabago sa pulis na nahuli ay sina PO2 Jose Delgado ng Roa City at PO1 Mac Barry Vargas na Cariag, San del Sur.
habang ang nadagdag naman sa naarestong sundalo ay si Private First Class Darin Pabular ng Rosario Agbisan del Sur. Sinabi ni Mayor na nasa 1,993 ang nakumpiskang armas, 22,347 na deadly weapons, 99 na firearms replica, 788 na pointed weapons, 162 granada, 255 na iba pang pampasabog at 21,043 na mga bala. Hingit ng pamunuan ng PNP, hindi ligtas sa kaso ang mga miyembro ng law enforcement agency na kung hindi naman naka-uniforme. Pero ng PNP sa publiko sa mga pulis, iwasan ang pagdala ng mga ipinagbabawal tulad ng baril at bladed weapons dahil mas paiigtingin pa nila ang mga inspeksyon sa pamamagitan ng checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa habang papalapit ang halalan. Balik sa iyo, Flor. Leia Ilagan nagulat mula sa Camp Crame. At sa iba pang mga balita, ipinakita ng COMELEC sa isang barangay sa Iloilo City ang wastong paggamit ng vote counting machine para sa eleksyon sa Mayo 9. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections para sa gaganaping halalan sa Mayo 9. Partikular na inihanda ng COMELEC ang bagong vote counting machines na gagamitin ng mga botante sa pagpili ng mga kandidatong iluluklok sa pwesto. Bagaman user-friendly ang makina, inaasahan na ng komisyon ang pagkakaroon ng problema dahil bago ito at hindi lahat ng botante ay maaaring marunong gumamit nito. Bilang solusyon, naglilibot ngayon sa mga barangay ang COMELEC upang magsagawa ng demo ukol sa paggamit ng VCMs. Kanami kay may participation ang mga botante na directly napaabot nila sa aton kung ano ang mga pangduwa-duwa nila bala ang gusto nila maibalaan para nga hindi na sila mabudlayan on the day of election. Tinuruan din ng mga botante sa tamang paraan ng shading sa balota upang agad itong basahin ng makina kasabay ng payo na huwag itong dudumihan, tupiin o kaya ay basain dahil walang ibibigay na extra ballots ang COMELEC. Itinuro din sa mga botante ang pag-check sa resibo at screen kung tama ang binasang impormasyon ng makina. Paalala rin ng COMELEC na bawal ilabas ang resibo sa mga presinto. Isinagawa ng COMELEC ang demo sa Barangay Kalumpang sa Mulod District na may pinakamaraming registered voters na umaabot sa 6,946. 261,481 naman ang registered voters sa buong Iloilo City. Nakita nila face to face hindi na sila minanol kag hindi na kay ang curiosity nila hindi na maglawig pa at least dako mo buligi in terms of information, in terms of educating them kapag atagman sang knowledge sa ila. Nagsasagawa rin ng voters education ng COMELEC upang maipabatid sa mga botante ang kanilang mga karapatan at mga dapat at hindi dapat gawin sa araw ng eleksyon. Mula dito sa Iloilo City, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Pinatigos ni Pangulong Benigno Aquino III ang tatlong presidential candidates sa proclamation rally kagabi ng Liberal Party sa Plaza Miranda sa Quiapo. Narito ang report ni Nel Maribuho. Piniresenta ni Pangulong Benigno Aquino III ang mga kandidato ng Liberal Party sa darating na halalan sa Plaza Miranda sa Maynila kagabi. Dito muling humarap ang mga senatorial ng partido at ang LP standard bearer na si Mar Rojas. Gayun din dito ipinakilala ng Pangulo at ni Rojas ang pambato ng LP sa pagkaalkalde ng Maynila na si Alfredo Lim. Sa talumpati ni Pangulong Aquino, muli niyang binatikos ang ibang mga presidential candidate. Pinapalabas po ni Manong Digong sa atin na talaga matigas na pinuno siya. Di ba dapat tayo maglalas sa sinasabi niya? Pagbigyan na po natin dito si Senadora Grace sa kung sa ano ang gusto niya pong sabihin. Pero sa mga panukala niya, ang tanong na palagay ko ay ang Pope, handa na nga ba siya sa lahat ng desisyong kailangan niyang gawin? Gayun din hindi rin pinalagpas ng Pangulo ang pagkakataon upang punahin si Vice President Jejomar Binay. Si Vice President Binay naman po, alam natin, lumaban sa diktadura. Pero di ba tayo napapag-isip? Ano ba ang kanyang ipinagmamalaki sa Makati? Ang cake, ang libreng sine. Totoo kaya ang sinasabi nilang bumaba ang bilang na mahihirap sa Makati? O tulad nung naikwento po sa atin, nailipat lang sila sa labas ng Makati. Batid natin ang sama ng loob ni Bibi. Nasa poder siya ng pagkatagal-tagal, pero ngayon, ang daming question sa kanya.
Muling binigyan diin ng Pangulo ang halaga ng pagpapatuloy ng reforma ng kasalukuyang administrasyon, partikular na sa pagpapatuloy ng mga programa tulad ng Expanded Program ng PhilHealth at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Umapila si Pangulong Aquino sa Manileños na iboto ang mga kandidato ng Daang Matuwid Coalition. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Sisimulan na sa susunod na linggo ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng bakuna kontra dengue sa mga grade 4 pupils sa buong bansa. Narito ang report ni Joanne Nano. Uumpisa na ng Department of Health sa Lunes, April 4, ang pagbibigay ng libreng bakuna laban sa dengue para sa lahat ng grade 4 students. Uunahing bisitahin ng DOH ang parang elementary school upang bigyan ng mga estudyante sa grade 4 ng Dengvaxia o ang anti-dengue vaccine. Isa ang National Capital Region sa mga rehiyon kung saan target ng DOH na mabakunahan ang mahigit sa 1 milyong mga estudyante edad 9 hanggang 10 taon. Bukod sa NCR, bibigyan rin ng anti-dengue vaccine ang mga estudyante sa Central Luzon, Calabarzon at maging ang Region 7 o Central Visayas. Ang mga naturang rehiyon ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng dengue noong nakaraang taon sa datos ng DOH Epidemiology Bureau. Umaabot sa mahigit 200,000 ang kaso ng dengue na naitala sa Pilipinas noong 2015. Mas mataas ito ng 65% kung ikukumpara sa kabuuang kaso noong 2014. Batay sa pag-aaral ng mga doktor, ang bakuna laban sa dengue ay makatutulong upang mabawasan ang bilang ng mga naoospital ng 81%, habang nasa 93% naman ang naibabawas nito sa severity. Samantala, nilinaw rin ng DOH ang issue hinggil sa umano'y hindi epektibo ang nasabing bakuna at maaaring mag-iwan ng masamang epekto sa mga bata. Itong bakunang ito ay pinag-aralan ng 20 taon. So more than 20 years of extensive research. Tinignan not only efficacy, but they looked at safety as well. Doon sa age indication na binigay nila, 9 to 45 years old, wala silang nakitang masamang side effect. Before this was decided, nagkaroon po ng mga meeting with the WHO experts not only in the Philippines but in Geneva as well. Muli namang nilinaw ng DOH sa publiko na walang anumang bakuna ang 100% effective. Joanne Nano, UNTV News Worldwide. Pagbabalik ang UNTV News. Did you know that taking non-steroidal anti-inflammatory painkillers can cause gastric ulcer? Stress, smoking, and drinking alcohol can also contribute of acquiring this condition. Get your full dose of how to lower the risk of having gastric ulcer while giving you a glimpse of the latest on endoscopy from the expert, Doctors on TV, this Tuesday, 7 p.m. Magaling ka, di ba? Galit ka na? Halikan mo pa ako. Ayaw mo? Ang bullying ay isang salot sa lipunan. Sumisira ito ng magandang kinabukasan ng mga taong nagiging biktima nito, pati na ang kanilang mga mahal sa buhay. Napapagod na ako sa kakaiwas mo. Yun ang bagay sa'yo. Best actress ka. Legally yours, Attorney G. By my side, just like a real friend, you keep me warm, singing my sadness, singing my joys, singing my every breath, singing my life. You are my angel, watching over me.
wish is what you grant. I'm walking on rainbow when I'm with you. You are my radio. Wish 107.5. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, nagpahayag ng pagbabahala ang ilang national candidates sa mga karahasang nagaganap sa local level kaugnay ng halalan sa Mayo 9. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz. Live. Yes, Brian. Yes, Flor, magandang tanghali. Nakakambang ilang kandidato sa national level dahil sa karahasan na naganap sa Kalawan, Laguna matapos na mapatay ang isang kandidato sa pagkakonsihal at driver nito. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, dapat iwasan ang ganitong pangyayari kung saan nauuwi na sa ataking personal. Anya, dapat hindi magresulta sa batuhan ng putik ang kampanya sa local level o mauwi ito sa karahasan. Dapat ay panatilihin ang ating mga kandidato ang malinis, maayos at prinsipyong halalan. Ito ay sa pamamagitan ng maayos at matalinong diskurso kung saan ang pinag-uusapan lang ay kung ano ang magagawa sa local constituents. Naniniwala si Drilon na marapat lang na kondinahin ang nangyayaring election-related violence. Nanawagan naman si Senador Ferdinand Marcos Jr. sa pulisya na unahin ang kaligtasan ng publiko kaugnay ng pinangangambahang pagputok o paglala ng karahasan ngayong campaign period para sa mga lokal na kandidato dahil sa mainit na labanan ng mga magkakatunggali. Umapila ang senador sa mga kandidato at kanilang taga-suporta na iwasang gumamit ng karahasan, lalo na ang mga taktikang pipinsala o papatay sa mga inosenteng tao. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz, nagulat mula sa Pasay City. Ililipat na sa provincial jail mula sa New Bilibid Prison si dating Camarines Norte Governor Casimiro Roy Padilla Jr. na nahatulang mabilanggo dahil sa kasong malversation of public property. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Pinapalipat na nga na sa Sandigan Bayan ng kulungan ang kapatid ng aktor na si Robin Padilla na si dating Camarines Norte Governor Casimiro Roy Padilla Jr. Sa resolusyon ng Korte, sinabi nitong pinapayagan na nila na madidinig si Padilla sa provincial jail sa Camarines Norte alinsunod sa motion na inihain ito. Binanggit na sa Sandigan Bayan ang desisyon ng Korte Suprema na paikliin ang sentensya kay Padilla matapos itong umapila doon. Ayon sa mataas na hukuman, dahil voluntaryong sumuko si Padilla ay pinababa ang sentensya niya mula sa 4 na taon na maximum imprisonment sa 2 taon na lamang. Sa ilalim ng revised penal code, ito ay isang kondisyon upang mapayagan ang isang convicted prisoner na maditine sa provincial jail sa halip na sa National Penitentiary. Hinatulan kamakailan lang ng pagkakakulong si Padilla na Sandigan Bayan sa kasong malversation of public property dahil sa hindi pagsasauli nito ng government-issued pistol caliber 45 taong 1998. Or? Maraming salamat si Joyce Balancio, nagulat mula sa Sandigan Bayan. Sa iba pang balita, sa tindi ng El Nino phenomenon, pati ang public natural swimming pool sa Zamboanga City na dinarayo ng libu-libong mamamayan mula sa mga kalapit na bayan ay natutuyo na rin. Narito ang report ni Dante Amento. Tumitindi pa ang nararamdamang epekto ng tag-init sa Zamboanga City. Ito ay sa kabila ng nag-uumpisa ng humina ang umiiral na El Nino phenomenon sa bansa. Dahil dito, tuyong-tuyo na maging ang mga public natural swimming pool sa lungsod na dinadayo ng libu-libong tao kada linggo na nagmumula pa sa iba't ibang probinsya. Malapit lamang sa pinaka-source at water reservoir ng water district ang mga pool, ngunit hindi na kayang masuplayan ng tubig. Ayon sa Pag-asa, matindi ang naging epekto ng El Nino dahil nasabay pa ito sa dry season ng Zamboanga. Ang El Nino, masyadong malaki effect dito kasi ang Zamboanga from December up to April, dry seasons kami. It so happen, El Nino, yung Picas month nila is February. Kaya affected talaga. Isa ang mga swimming pool sa pinagkakakitaan ng syudad, kaya naman bawas kita na ito sa lokal na pamahalaan. 10 piso lamang ang entrance fee, ngunit malaki na sana ang kikitain dahil sa dami ng taong dumadayo.
Sa ngayon, ayon sa pamahalaang lokal, gagawin na lamang imbakan ng tubig ang mga pool mula sa mga gagawing backwashing o pinanlinis na tubig sa mga filter ng water district na gagamitin naman kapag may mangyayaring sunog. Taupresya kami kanila o sa kamuel swimming pool na Pasunangka. Yan ang kamos di agua, akin mga backwash water ba sila yung akin ba hindi ba po dito ma, aling kita itcha, aling kita kala agua para liba ng kema. Inaasahang muling magagamit ang mga pool sa buwan ng Hunyo sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Ipinamalas ng mga grupong kalahok sa Firefighting Olympics ng Bureau of Fire Protection, Pateros, ang kanilang kakayahan sa pag-apula ng apoy. Mula sa Pateros, may report si Joan Nano, live. Yes, Joan? Floor, bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng Fire Prevention Month ngayong Marso, isang Firefighting Olympics ang ginanap kanina sa Plaza de Borja Street sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection Pateros. Umabot nga sa mahigit 100 participants ang lumahok ngayong araw na binubuo ng iba't ibang barangay officials at ilang pribadong grupo. Isa nga sa mga grupong nakiisa sa naturang event ang Members Church of God International Pateros Chapter. Layo ng naturang Firefighting Olympics na lalo pang mapalawak ang awareness at kakayahan ng mga residente ng Pateros sa pagpula ng apoy at fire prevention. Ayon nga kay Senior Inspector Reynaldo Panganiban, ang Fire Marshal ng BFP Pateros, malaking tulong ang nasabing activity upang maging involved at mapag-ibayo ang kakayahan hindi lamang ng mga bombero kundi maging ang iba pang volunteer sa kanilang lugar sa pagresponde sakali mang magkaroon ng sunog. Kabilang nga sa mga isinagawang activity kanina ang rescue management, mga pamamaraan kung paano gagamitin ang fire extinguisher, tug of war, bucket relay at hose laying. Labis naman nagpapasalamat ang BFP Pateros sa pakikiisa at suporta ng UNTV at MCGI sa kanilang Firefighting Olympics dahil anila malaking tulong ito upang maipalaganap ang kanilang mabuting adhikain sa lugar na kanilang nasasakupan. Floor? Joan Nano, nagulat mula sa Pateros. Pinalaya ang nag-iisang suspect na itinuturong may kaugnayan sa madugong pag-atake sa Brussels. Ang suspect na si Faikal C. ay nauna ng inimbestigahan dahil sa sinasabing siya ay ikatlong suspect na may dala ng hindi sumabog na bomba habang nasa paliparan. Ngunit ayon sa isang judge, walang sapat na ebidensya laban kay Faikal. Samantala sa 35 namatay sa pag-atake sa airport at Maalbic Metro Station, 7 bangkay pa ang hindi pa nakikilala. 12 naman sa mga biktima ay mga foreign nationals mula sa the Netherlands, Sweden, Germany, France, the United Kingdom, Italy at China. 2 nasugatan kabilang na ang suspect sa pamamaril sa loob ng visitors area ng US Capitol Building. Ayon sa Capitol Police, isang babaeng bystander ang tinamaan ng shrapnel pero walang nasugatang pulis. Sugatan din ang suspect na kinilalang si Larry Russell Dawson tapos mabaril ng Capitol Police. Tinangka ni Dawson na makalusot sa metal detector sa Capitol Visitor Center entrance. Nang tumunog ang alarm ay pinigil ito ng security ngunit bumunot si Dawson ng tila isang armas kaya siya binaril ng Capitol Police. Noong Oktubre ng nakaraang taon ay inaresto rin si Dawson dahil sa pag-atake sa isang pulis nang magwala sa chamber ng US House of Representatives. Sa ngayon ay balik na sa normal ang operasyon sa Kapitolyo at sa White House pero nananatiling sarado pa rin ang Visitors Center. Balita pa rin sa labas ng bansa, hinagupit na malakas na bagyo ang malaking bahagi ng Inglaterra na nagdulot ng malaking pinsala sa mga infrastruktura at pampublikong transportasyon. Kanselado na rin ang mga flight mula sa London Heathrow at Gatwick Airports dahil sa malakas na bugso ng hangin na mabilis na 106 miles per hour, partikular sa timog na bahagi ng Britanya. Mahigit 100,000 bahay naman ang nawala ng kuryente at malaking bilang nito ay wala pa ring power supply. Samantala, naglabas naman ng 27 flood warnings ang Environment Agency pagkatapos ng malakas na buhos na ulan na dulot ng bagyong pinangalan ng Cathy. Ngayong
buwan ay inaasahang magsisimula ang operasyon ng 50 megawatts solar power plant sa Palo, Leyte na inaasahang makakatulong na maibsan ang kakulangan sa kuryente sa Central at Eastern Visayas. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Magiging operational na ngayong buwan ang 50 megawatts solar power plant na nakatayo sa 72 ektarya ng lupain sa Barangay Castilla, Palo, Leyte. Ang 50 megawatts na kuryente mula sa planta ay dadaan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na siya namang magdidistribute sa electric cooperatives sa Visayas Grid ng Central at Eastern Visayas. Ayon sa isa sa mga investor na si Frank Wang, naisipan nilang itayo ang solar power plant upang makatulong sa problema sa enerhiya sa bansa. Nabuo ang proyektong ito matapos manalasan ng bagyong Yolanda noong 2013. $90 million ang kanilang puhunan para rito at plano pa nilang dagdagan ang kanilang investment sa bansa. What we want to achieve is the green society from the Philippines will be starting from this project. This is our first project in the Philippines, 50 megawatts project. But we hope we can have the chance to increase our investment in the Philippines and to have continuous every year build maybe another 100 megawatts. Tiniyak rin nilang matibay ang planta laban sa banta ng kalamidad gaya ng bagyong Yolanda dahil nilaliman nila ng 5 metro ang bawat pundasyon ng solar panel upang hindi agad mabuwal. Ayon naman sa presidente ng Sulu Electric Power and Lights Incorporation na si Atty. Vin Castillo, napakabilis ng cycle ng proyektong ito dahil 2 buwan lamang mula ngayon ay mapapakinabangan na sa mababang presyo ang environment-friendly na kuryente. Maaari ding maging educational site ang kanilang solar energy plant sa mga estudyante at pribadong grupo na nais matutunan ang ganitong uri ng renewable energy. Well, I am proud to say that I think we have just achieved the unachievable. No? We started constructing actually December lang. If we count continuous working hours, it's probably only about 2 months. So this is record-breaking talaga. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide. Bilang pakikisa sa Women's Month, nagsagawa ng exhibit ang mga kababaihang artist sa Bawang, La Union. Narito ang report ni Grace Doctorero. Nagtipon sa isang art exhibit sa Bawang, La Union ang ilang babaeng artist bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso. Layunin ng kanilang exhibit na maipakita ang talento ng mga kababaihan sa sining. To celebrate yung womanhood, kung anong contribution ng woman as an artist to the society. Tinawag na iba't ibang EBA ang exhibit na nilahukan ng 12 women artists. Tampok rito ang 60 piraso ng artworks na karamihan ay naglalarawan sa katangian at kahalagahan ng babae sa lipunan. Matagal to ng 2 weeks itong iba't ibang EBA dito sa Roadbound. Ayon sa grupong Artist Guild of La Union o Aglayon, ang proceeds ng pagbibilihan sa mga paintings ay itutulong sa ilang mahihirap na residente sa Bawang, La Union. Kasama ang La Union News Team. Grace Doctorero, UNTV News Worldwide. Pumasok na sa 4th round ng Miami Open si World number 1 Novak Djokovic. Ito matapos na magaan niyang talunin ang 25th seed na si Joao Sousa ng Portugal 6-4, 6-1. At dahil sa panalo na isaayos ni Djokovic ang match-up kay 15th seeded Austrian Dominic Thiem na pinadapa ang seeded na si Yoshihito Nishioka ng Japan 6-2, 6-2. Kinailangan naman ng Czech 7th seed na si Thomas Berdych ang 3 sets para dispatchahin ang 31st seeded American na si Steve Johnson 6-3, 6-7 at saka 6-3. Pasok na sa Grand Finals ng A Song of Praise o kaya ASOP Music Festival Year 5 ang awiting Tanging Ligaya matapos na mapiling March Song of the Month. Narito ang report ni Adjas Carion. Napahanga ni The Voice Season 1 contender at MCA music artist Johnny Xavier ang mga hurado sa kanyang rendisyon ng awiting Tanging Ligaya.
Nagkaisa ang mga huradong sina Dr. Musico Mondel Rosario, Ito Rapadas at Pat Castillo sa pagpili sa komposisyong ito ng OFW mula sa Kuwait na si Angelica Soriano bilang ika-5 Song of the Month ng ASOP. Ang gaganda ng mga boss, nalilinis, samantala ko, garalgal na yung boss ko. Talagang i-enjoy ko na lang kasi kaya hindi ako kinakabahan kasi para sa akin, I'm just having fun and alam ko naman na ginawa ko yung best ko. So, relax lang ako, chill lang. Pero happy. Dinaig ng tanging ligaya ang komposisyon ni Jeluin Duran na I Worship You na inawit ni Mike Liave. At nina Hernani Ramos at Pabe Mazar Atienza na may tear-filled handkerchief will dry na inawit naman ni Kelly Boy Ricafort. My Savior will leave my handkerchief. Sasala ko'y iyong hiniwalay ng pag-ibig mo, dalisay at tunay. Ang awa mo, ang aking pag-asa sa paraiso mo'y mapapiling ka. Ajas Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras.